Ayan, tayo pong lahat ay magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat o Jesus Christ na muli kami po ay magkakasama online tonight na makikinig ninyo po mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na malayang kumilo sa manunang espiritu sa aming kalagitnaan. Kayo pong aming maging tagapagturo, Panginoon. At kung ano man ang mga prayer concerns, request ng bawat isa, Lord, kung ano man po mga pinagdadaanan po namin, Lord, I pray na embrace niyo po kami, Panginoon. Patuloy na inyo pong ang blessing, ang inyo pong love, ang inyo pong favor, ang patuloy pong ma-experience po namin, O Father God. Kaya Lord, salamat sa inyo pong paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic sa gabi, Sola Gratia, Embracing Grace Alone. So, naalala po natin na pinag-aaralan po natin yung Reformation. Ayan, so there are 5 solas of the Reformation. At yung pangatlo doon, nasa pangatlo na po tayo, yun nga po yung Sola Gratia. So amidst the theological differences between the Reformers and the teachings of the Roman Catholic Church, Sola Gratia emphasizes salvation by grace alone, na tayo pong lahat maliligtas dahil tinanggap natin si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. Pero ang lahat pong ito ay dahil sa biyaya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. It sets the stage for a deeper understanding of God's unmerited favor. Wala kang pinagtrabahuhan, wala tayong effort sa ating kaligtasan, pero ibinigay po sa atin ng Lord wholeheartedly yung kanyang grace. Kaya po tayo ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So ito po ay in response doon sa nangyari na Reformation in the 16th century, pertaining to doon sa perceived distortion ng biblical truths by the Roman Catholic Church. So may mga practices kasi yung Catholic Church na hindi po biblically sound. So the Reformers sought to recover the purity of the gospel, challenging doctrines like indulgences and the notion that human merit played a role in salvation. So, unawain natin, ano bang ibig sabihin ng indulgence or indulhensya? So, ito raw po ay isang controversial na practice in the Roman Catholic Church during the medieval period. Pag sinabi natin indulgence, it is a remission of the temporal punishment for sins granted by the church, often in exchange for a specific act or donation. So, para mapatawad ka sa kasalanan mo, kailangan mag-donate ka. Kapag nag-donate ka, nagbigay ka ng ganitong amount, so mapapatawad na yung kasalanan mo. Yun yung tinatawag na indulgence. Merong pambayad na physical na monetary amount para daw mapatawad ang kasalanan. The idea was that individuals could receive relief from the consequences of their sins, either for themselves or for deceased loved ones in purgatory. Ayan. So may katuruan din ang Catholic Church na yun nga, pambayad kasalanan nila at pambayad kasalanan ng mga mahal nila sa buhay na nasa purgatorio. Kaya nga pinagpe-pray nila yung mga patay, which is hindi po yun biblically sound. Wala rin pong purgatory sa Bible. By performing acts of penance or making financial contributions to the church. Indulgences became particularly associated with fundraising for church projects, including the construction of cathedrals and other structures. So even before, practice na po yun at nakita po yun ni Martin Luther na hindi siya biblically sound. Wala po sa Bible na dapat ginagawa raw po natin tong ganitong practice. The sale of indulgences reached its peak in the 16th century, leading to strong opposition from reformers like Martin Luther. The criticism of indulgences became one of the catalysts for the Protestant Reformation, with the Reformers arguing that salvation and forgiveness of sins are solely through faith in Christ and not something that can be bought or earned through human effort. Ayun, kasi malino ang Bible doon, di ba? Yung ating kaligtasan, yung kapatawaran ng ating makasalanan, purely nakukuha natin yun nung tayo po ay nanampalataya kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. At ito ibinigay ng Lord sa atin freely by His grace. Hindi natin pinagtrabahuhan. Therefore, hindi natin siya mabibili. Ayan. So, kaya hindi rin po totoo na after we die, we can pray for other people na nasa purgatory para pumunta ng heaven.
Kasi malino ang Bible na meron lang pong heaven or hell. When we die, judgment na po. Kung tinanggap mo si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, you go to heaven. Other than that, you go to hell. Pero yung babayaran mo, ipagpe-pray mo para pumunta ng langit, hindi na po siya effective. So we can pray habang tayo po ay buhay pa. So para makomprehend natin yung sola gratia, we must employ careful hermeneutics to interpret the scripture with an understanding of its historical and grammatical context. So this approach will guard us against misinterpretations and ensures an accurate understanding of the biblical teachings on grace. So kailangan inaalam talaga natin yung konteksto ng ating binabasa para naunawaan po natin ng malinaw. So these are the key verses na kailangan po nating unawain pertaining sa sola gratia. So nasaan po ba ito sa Bible? Sabi ng Romans 11 verse 6, "But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace will no longer be grace." At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ayun. So malinaw, 'di ba? Kaya nga siya tinawag na grace, libre, walang bayad, walang anumang effort ang tao na pwedeng gamitin na batayan or pwede niyang gawin para makuha niya yung kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. Tayo natanggap natin yun freely dahil sa kagandahang loob, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So 5 points ang gusto kong maunawaan natin tonight. Number 1, unmerited favor. Sola gratia declares that salvation is entirely an act of God's grace, unearned and undeserved by humanity. Walang sino man sa atin, church, ang deserving doon sa grace ng Lord. Kasi ang sabi ng Bible, lahat ng tao ay nagkasala. Walang nakarating dun sa kaluguran ng Panginoon, dun sa standard ng ating Panginoon. Kaya nga tayo lahat ay undeserved. Dahil undeserved tayo, gumawa nga ang Lord ng paraan. Diba? Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para maging bridge natin, para maging mediator natin, para magkaroon tayo ng daan patungo sa Diyos Ama. At yun po ay purely act of God's grace. Walang nagsabi kay Lord na gawin mo yun, Lord, para sa amin. Walang napakabait na tao na sobrang natuwa ang Lord na gagawin ko to para sa Kanya. Amen. So tandaan po natin, wala sa ating deserve, pero binigay yan ng Lord sa atin dahil mahal niya ang bawat isa po sa atin. Ang dapat lang natin gawin, tanggapin to at paniwalaan sa ating buhay. Pangalawa, exclusivity of grace. Human works and merit play no role in obtaining God's favor or securing salvation. Ulitin ko ha, kahit na anong trabaho ng tao, wala po yung epekto doon sa pabor ng Diyos at sa kaligtasan na tatanggapin natin sa Kanya. So ano ibig sabihin yan? Kahit na magdamag kang manalangin, kahit na magbigay ka ng donasyon na milyon, ayan, kahit na nagpakain ka ng sobrang daming may hirap, hindi po human work ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Again, pananampalataya. Pananampalataya kanino? Kay Jesus Christ. Kasi maraming tao nananampalataya sa maraming Diyos, hindi lang kay Jesus Christ. So dapat purely kay Jesus Christ, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi rin dapat tayo nagpe-pray sa mga saints. Kasi katulad ng mga saints na yan, tao din sila katulad natin. When they die, na-judge na sila kung sila nasa heaven or nasa hell. Kapag nagpe-pray ka sa kanila, hindi ka nila nadidinig. Like Mary, kasi tao lang din sila katulad po natin. Pero when you pray to Jesus Christ, all-knowing God, all-power God, omniscient, omnipresent, kung nasaan ka, naroon ng Diyos, so napapakinggan ka ng Panginoon. Kaya dapat malinaw sa atin na we pray unto Jesus Christ alone. Amen? Yan. Sabi rin dito sa pangatlo, yung Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. This key passage affirms that salvation is by grace alone, through faith, and not as a result of works. Diba? Malinaw. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos,
Kayo ay naligtas. Naligtas daw tayo saan? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pero yung pananampalatayang ito, kanino nang galing? Sabi dito, ito daw ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Tingnan mo even pala yung faith na meron ka sa Panginoon, pinagkaloob din sa atin ng Lord. Kagandahang loob din ng Panginoon sa atin. Gift of the Holy Spirit. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa na dahil mabait ka, dahil mabuti kang tao, dahil ganito yung personality mo or ganito yung social status mo, ililigtas ka ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kaya nga ang gospel free to all yan. Amen. Walang bayad talaga ang salita ng Diyos. Just like what we're doing tonight, we're inviting, pero we're not forcing anyone or everybody to attend. Kasi nga naniniwala ako na trabaho yan ng banal na spirito. Narito ka tonight kasi nilid ka ng Holy Spirit na makinig ng salita ng Diyos. Amen. Ang tumarabaho sa buhay mo, walang iba kundi ang Panginoon because of God's grace. Number 4, ito yung binasa natin kanina sa Romans chapter 11 verse 6. It highlights the dichotomy between works and grace, emphasizing that salvation is either by grace or by works, but not both. Ayan. So dito, gusto nating emphasize talaga na dapat purely naunawaan mo na you'll be saved by grace alone. Hindi kailangan ng mixture na kailangan na merong grace plus works for you to be saved. Kasi before, in the Old Testament, tinatrabaho talaga nila ang kaligtasan by performance of the law. Pero dahil hindi nila kayang ma-perform yung law, kaya nga ipinadala si Jesus Christ na siya yung nag-fulfill ng law para through Jesus Christ magkaroon tayo ng daan, magkaroon tayo ng kaligtasan. Ayan. So, kailangan malinaw po sa atin na by grace alone. Number 5, grace in sanctification. Anong ibig sabihin naman ng grace in sanctification? It acknowledges that God's grace not only initiates salvation, but also empowers believers in their ongoing journey of sanctification. Ayan. So, nung tinanggap mo si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, tandaan mo, perfect na ang spirit mo. Pag sinabing perfect na yung spirit mo, yung kasalanan po natin, past, present, future, since pinatawad na ng Lord. Dahil doon, righteous na po tayo. Pero yung righteousness na yun, ang galing po yun kay Jesus Christ. Kaya ang tawag doon, imputed righteousness. So pag nakatingin sa atin si Diyos Ama, nakikita niya sa atin perfect kasi nakikita sa atin si Jesus Christ. Pero may tinatawag tayong ongoing journey of sanctification. Yun yung ating soul. Yung ating kasing soul, ito yung ating paraan ng pag-iisip, yung ating will, yung ating emotion, hindi pa talaga yan perfect. Binabago yan ng Lord from glory to glory. Sabi nga, renewing your mind. Paano po nababago yung takbo ng pag-iisip natin? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Sanctification is a theological term that refers to the process of becoming holy or becoming set apart for God's purposes. Yun ang ibig sabihin ng sanctification. It is a transformative work of God's grace within a believer's life, initiated at the moment of salvation. Yung sinabi ko kanina, nung time na tinanggap mo si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, and continuing throughout the individual's Christian journey. Yung binabago tayo ng Lord on a daily basis from glory to glory. Nagiging kamukha at kamukha natin si Jesus Christ hanggang sa muli niyang pagbalik. Sanctification involves the progressive growth in conformity to the image of Christ. Kaya nga tayo ay Christian. Ibig sabihin, kamukha natin dapat si Jesus Christ. With the Holy Spirit, yung banal na spirito na nasa puso na rin po natin, our body is the temple of the Holy Spirit that plays a crucial role para ma-shape yung ating mga pag-uugali, yung ating attitude, yung ating behavior. Kaya nga si Holy Spirit yung convictor natin eh. Siya yung nagsasabi sa atin ng tama, ng maling ginagawa natin. Siya nga, sabi nga ng salita ng Diyos, be led by the Holy Spirit. Kung anong sinasabi ni Holy Spirit, pakinggan po natin. Ayan. So, meron dalawang aspects ng sanctification. Yung una, tandaan mo, meron tayong tinatawag na positional sanctification. This occurs at the moment of salvation when a person is declared holy or set apart for God's purposes. It is an immediate act.
and believers are considered positionally sanctified in Christ. So lahat po tayo na experience na po natin ito. Yung position natin ngayon, tandaan mo, banal ka na, pinatawad na ang kasalanan po natin. Dahil nung tinanggap natin si Jesus, Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, ang righteousness na nakikita na sa atin ng Diyos Ama, yung righteousness ni Jesus Christ. Kaya nga magkakaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Pero yung pangalawa, may tinatawag na progressive sanctification. Sabi ko nga, ang battle nasa mind. This is an ongoing process where believers are being empowered by the Holy Spirit. Yung habang tumatagal, hindi ka naman nakikinig talaga ng Christian songs, pero nakikinig ka na ng Christian songs. Hindi ka naman umaattend dati ng Bible study, pero ngayon umaattend ka na ng Bible study, nakikinig ka na ng salita ng Diyos, nag-church na po tayo, nagpe-pray na po tayo. Yung dati nating pag-uugali na hindi maganda, unti-unti binabago tayo ng Panginoon dahil nagiging kamukha at kamukha natin si Jesus Christ. We are continually transformed into the likeness of Christ. Yun. It involves the daily choices. Yung pagpili mo, pagde-decide mo on a daily basis in our experiences and even our spiritual disciplines that contribute to a Christian's spiritual growth. Lumalago tayo, nagmamature tayo, nung tayo po ay na-born again na, nung tayo po ay nakakilala kay Jesus. Amen. Yung goal ng sanctification is to produce a life characterized by love, righteousness, and obedience to God, reflecting the holiness of God. It is an integral part of the Christian life, emphasizing the ongoing work of God in shaping believers to live in accordance with His will. Pero gusto kong i-emphasize, yung progressive sanctification, hindi mo pa rin yan trabaho. Kaya nga sabi ko, wala nga tayong merit diba? Wala nga tayong effort dyan. Mag-cooperate lang tayo. Sabi niyan, ongoing work of God. Trabaho ng banal na spirito na baguhin tayo, i-change tayo, i-transform tayo from glory to glory sang-ayon sa kanyang kalooban in His perfect time. So sa ating conclusion tonight, Sola Gratia encapsulates the biblical truth that salvation is wholly a result of God's unmerited favor. So nililinaw ko wala tayong effort dyan, binigay sa atin ng Lord freely. It stands as a counterpoint to any teaching that introduces human effort as a contributing factor to salvation. So, dapat clear yan sa'yo. Ipag-pray natin si ganito para from purgatory, pumunta na siya ng langit. So, alam mo nang hindi yun tama. Or magbigay tayo ng ganitong amount. Magpa-pray tayo, special prayer, 5,000 para makasure tayo na pumunta ng langit yung ating kapatid. Or after 40 days, ipag-pray natin siya. Diba? So, hindi po mababayaran ang kaligtasan ng tao. By emphasizing grace alone, the Reformers aimed to redirect the focus back to God's sovereign and generous act of redeeming humanity through Christ. Kaya nga dapat nagbabasa talaga tayo ng salita ng Diyos. Yun yung ginawa ng mga Reformers ni na Martin Luther. Kaya nga nagkaroon ng different denominations. Nagkaroon ng Christianity, nagkaroon ng born again, nagkaroon ng Baptist, ng evangelical churches, nagkaroon ng Protestant na wala namang Panginoon kundi si Jesus Christ. Amen? Walang itinataas kundi ang Panginoon. Nagkaroon ng victory, ng JIL, ng Light of the World, katulad ng church natin, ng Christ Commission Fellowship, and many Christian churches. Pero ang goal nga is to bring back to God's sovereign and generous act na ma-redeem ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pananampalataya only through Jesus Christ. So kung may mga practices pa tayo, traditions, culture na hindi biblically sound, i-counter-check natin sa Bible. And then make sure na bumalik tayo dun sa tamang practice na tinuturo ng salita ng Diyos. So sa ating application tonight, as we reflect on Sola Gratia, let us cultivate gratitude for God's boundless grace. Dapat tong kalagi nakatingin. Yung kaligtasan pala na meron ako, yung pala ay biyaya ng Diyos. Hindi pala dahil sa nagpakabait ako kaya ako'y kanyang ililigtas. Hindi pala dahil nabasa ko na yung Bible several times or nagbibigay ako ng tithes and offerings sa Panginoon or nag-aakay ako ng kaluluwa para sa Panginoon. Kundi ito pala'y tinanggap ko dahil sa kahabagan, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Recognizing that our salvation is not based on our merits. So may we humbly receive God's grace with thanksgiving. Ang dapat natin ginagawa, pinagpapasalamat natin.
Yung ginagawa natin tonight na atin ang Bible study, respond lang natin yan sa pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. At tayo nagpapasalamat sa kanyang kagandahang loob. So this doctrine calls us to abandon any sense of self-righteousness. Again hindi mo kailangang sabihin na ito because of my righteousness, dahil sa mabait ako, nagpakabuti ako, maliligtas ako. So hindi po dahil sa good works ang kaligtasan ng tao, again sa pamamagitan ng faith. And embrace the truth that by God's grace alone, we are saved. In our daily lives, let us extend the same grace to others. Kung natanggap mo na pala yung grace, edi extend mo sa iba yung grace na tinanggap mo. Understanding that God's unmerited favor is not only the source of our salvation, but also the foundation for a life of love, for a life of compassion, and life of forgiveness. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o Jesus Christ for this night. Salamat na tinuruan niyo po kami ng sola gratia by your grace alone. Lord, salamat na ang lahat ng ito'y dahil lamang sa inyong biyaya na hindi dahil sa aming effort, Panginoon. Sapagat dahil sa inyo pong biyaya, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan, kami po ay nagkaroon ng way para makalapit sa inyo at napatawad na aming mga kasalanan, past, present, and future sins. At yung righteousness na nasa inyo, Lord, yun po ang inimpute niyo po sa amin, Lord God. At salamat na kami po ay banal na sa inyo pong paningin. And we pray, Lord God, na habang narito kami sa aming Christian journey here on earth, patuloy nga na yung aming mga mindset, patuloy nga na maangkla sa inyo pong mga salita. Dalangin po namin na baguhin niyo po kami from glory to glory. Kung may mga practices po kami na hindi biblically sound, patuloy nga na mangusap sa amin ang banal na spirito, mangusap sa amin na inyo pong mga salita. Patuloy na itama kami, i-correct kami sa dapat na aming ginagawa, Panginoon, sapagkat we should worship you, Lord Jesus Christ, in spirit and in truth. Lord, sa inyo pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.